Okay mga kaibigan, meron ulit tayong bibigyan ng another reaction video and commentary, no? Mga balita ngayon na may kinalaman ulit sa West Philippine Sea. Normal na ginagawa ng BFAR at ng Philippine Coast Guard, mga tol, is yung pamimigay ng relief goods, ayuda, mga tol, sa ating mga kababayang mangingisda, no, bilang tulong, no, sa kanila, mga tol, krudo, pagkain, groceries, mga ganon, no. At paulit-ulit na ganito rin ang nangyayari o senaryo kung saan magsisidatingan, mga kapatid, yung mga Chinese Coast Guard na akala mo meron silang sisitahing mga pirata sa dagat, mga tol, no. Tapos kala mo talaga nasa loob ng kanilang teritoryo. Eto, mga CCG, ayan o, nakalagay sa title ng GMA. CCG o Chinese Coast Guard blocks Philippines distribution of relief to Filipino fishermen near Panatag Shoal, no? Hinarang, mga kapatid, ng mga Chinese Coast Guard ang pamimigay ng Pilipinas o ng BFAR at ng Philippine Coast Guard ng mga ayuda o relief good, mga tol, sa mga mangingisdang Pilipino, no? Pinagbabawal ba nila yan, mga tol? 'Di ba? Yung humanitarian mission na katulad nito. No, eto, panoorin na lamang natin to at sabay-sabay tayong mainis, no, sa mga pinaggagawa nito mga Tsekwa na to sa loob mismo ng ating soberanya. No, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Hinarang ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas na namahagi ng ayuda malapit sa Panatag Shoal. Remember ha, hinarang ng Chinese Coast Guard yung ating humanitarian mission. Hindi ito threat. No, hindi ito banta sa kanilang seguridad, lalo't napakalayo, mga tol, ng China dito sa lugar na yan. Napakalayo nila. At isa pa, hindi barkong pandigma tong mga to. BFAR nga to At saka Coast Guard, mga tol, tapos meron pang mga maliliit na bansa na mga mangingisda. Pero tignan nyo kung anong ginawa nila. Nag-deploy rin ng China ng mga inflatable boat para malapitang itaboy ang mga mangingisdang Pinoy. Grabe, no? Nakatutok si June Veneracion. Habang naglalayag sa direksyon ng Panatag Shoal ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Lunes ng umaga. Biglang nagpakita ang isang barkong pandigma ng China. May isa pa silang warship na wala sa video. Biro mo, barkong pandigma, mga kapatid, ang dumating. Ha? Akala mo talaga may didigmain sila Biruin mo, kumbaga overkill. Napaka-OA, mga tol. Napaka-overacting ng kanilang responde, no, dito sa ating ginawa. At which is, mga kapatid, naaayon naman to sa batas, di ba? Dahil nasa loob naman tayo ng ating teritoryo, nasa loob tayo ng ating soberanya. Nasa loob tayo ng exclusive economic zone natin, pero mga kapatid, alam ko naman na hindi ito papansinin ng China. Wala naman silang pakialam, di ba? Kahit naman noon pa Sabi nga ng mga pro-China rito, nire-respeto daw tayo ng China. So, ganito pala yung respeto na sinasabi nila, di ba? At di nagtagal, isa-isa nang naglabasan ang 7 namang barko ng China Coast Guard. Biro mo, 7 barko ng Chinese Coast Guard. Overkill ulit, mga tol, para sa mga maliliit na bangkang pangisda. No, sa 2 barko ng Pilipinas, BFAR at saka PCG, 7 barko ng China, mga tol. Philippines 3009. This is China Coast Guard 5303. Airtail cross and leave immediately. Leave immediately or we will take strong actions on you in accordance with the law. Tinde, di ba? Philippine 3309, this is China Coast Guard, BAO 5303. Leave immediately, umalis kayo agad, or we will take strong actions. Anong strong actions ang gagawin ninyo? No? In accordance with the law. Anong in accordance with the law pinagsasasabi nito mga Tsekwan to, no? We will take strong actions on you in accordance with the law. China Coast Guard 5303. This is PRP Dato Balinsosa, MMOV 3009. You must stay clear of our route. Over. Yan, ganyan. Ang 4 na barko ng BFAR at 2 mula sa Philippine Coast Guard. 4 na barko pala ng BFAR at saka sa Coast Guard. Tinapatan ng mas marami at naglalakihang barko ng China. Grabe, Roger, monitor. Over. Nagkaharangan sa layong 28 nautical miles Manggigigil ka talaga no? Manggigigil ka talaga
Tapos iisipin mo yung mga mambabatas natin dito, mga nasa Senado, Kongreso, mga nakaupo sa pwesto, mga tol. Ang laman ng balita, hindi ko sinasabing wala silang ginagawa about dito, mga tol. Pero ang laman kasi, mga kapatid, madalas ng balita is yung mga, alam mo na, tungkol sa pag-aresto sa dating Pangulo, tungkol sa OVP, tungkol sa kung ano-ano, mga kapatid. Well, trabaho naman nila yon, di ba? Trabaho nila yon. Di naman natin sila inaano sa gawain nilang yan. Pero sana, mga kapatid, isa rin sana, no, sa bigyan nila ng prioridad, mga tol, is yung pagpapalakas pa, no, dito sa ating Coast Guard, mga kapatid, no. Isa sa bigyan sana ng prioridad nitong gobyernong to, nitong administration. Total, 'di ba, nagsalita na rin naman sila na hindi tayo papayag na kahit gapulgada makuha ng China. So dapat palakasin natin yung depensa natin, 'di ba? Tungong Panatag Shoal. Sakto maski papano. Dahil dito sila makikipagkita sa mga Pilipinong mangingisda na bibigyan nila ng ayuda. Kahit takot, walang magawa. Siyempre, dito tayo nabubuhay sa pamilya natin. Habang namimigay ng krudo at iba pang ayuda, binasag ang katahimikan ng malakas na tunog ng sirena mula sa CCG vessel 5303. Bukod sa Nagsidatingan pa mga inflatable boat nito, mga Coast Guard doon ng China. Gihang barko ng Coast Guard ng China ay nag-deploy na rin sila ng mga inflatable boat para makalapit ng husto sa mga mangingisdang Pilipino at maitaboy sila palayo ng Panatag Shoal. Lalo pang tumaas ang tensyon nang isa-isa ng lapitan ng mga inflatable boat ang mga mangingisdang Pinoy. Biruin mo, oh. Di ba sa sarili nating karagatan, mga kapatid, ipinagtatabuyan tayo. Biruin mo, nilapitan pa tayo ng mga Chinese Coast Guard at pinapalayo tayo, tinataboy tayo. Di ba? Exclusive economic zone natin. Sino ba dapat ang may karapatan na mangisda dyan? Sino ba dapat ang may karapatan na makinabang sa mga ligas na yaman na nandiyan dyan? Di ba Pilipinas? Eto, ginagawa, oh. Ay, naku po. Tinataboy nila yung mga isda. Ngayon, bakit natin to tinatapik? Ano bang magagawa natin, mga tol? Mga ordinary citizen lang naman tayo. Para maging aware tayo. Di ba? Para maging open tayo, mga kapatid, no? Kung sino ba yung sa ating mga nanunungkulan, ang sa tingin ninyo may pakialam sa mga ganito. Kasi mga tol, kababayan natin yung mga yan. Kapwa Pilipino natin tong mga to. Diba? Pananagutan din nila, o kumbaga may responsibilidad din yung mga nanunungkulan natin, mga tol, bilang mga ibinoto, bilang mga nanunungkulan sa ating bayan, na syempre tugunan ang problema nito mangingisda. Well, ginagawa naman nila, di ba? Nakikita man natin, namimigay ng ayuda, mga tol. Pero ito yung pansamantalang solusyon lang, mga tol. Hindi naman pwedeng habang buhay nilang umasa sa ayuda, di ba? Kung gano'n na lang pala, ba't pa sila nangingista? Bigyan na lang ng bigyan ng ayuda yan, di ba? Kung gano'n lang din naman pala gagawin natin. Kailangan dito ng long-term solution. Pero hindi makipagdigma, mga tol. Ulitin natin, hindi sa pakikipagdigma natin to kailangan malutas. Pero sana, mga tol, mas mapalakas pa natin yung ating depensa. Yung tipong haharang dito sa mga to. Itong mga Chinese Coast Guard na to, hindi na maglalakas ng loob pang mag-deploy ng inflatable boat nila, mga tol. Di ba? Itinaboy ang mga mangingisdang Pinoy kahit pa nasa 120 nautical miles lang ang Panatag Shoal mula sa mainland Luzon. Grabe, no? Pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Habang ang China, mahigit 400 nautical miles ang layo. Ganito. Kita mo diferensya? 120 nautical miles lang ang layo nitong area na to sa mainland ng Luzon, mga tol, ng dalampasigan natin. Ganon lang siya kalapit, mga tol. Ganon lang din siya kalayo dito sa ating bansa. 120 nautical miles. Pasok na pasok, mga tol. Doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Batay sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Diba? At yun din naman ay batay sa Permanent Court of Arbitration o doon sa arbitral ruling. Habang etong mga Chekwa na to, mga tol, 400 nautical miles ang layo mula sa kanilang bansa. Ganon kalayo itong mga inchik na to, mga tol. Ganon kalayo. Lagi lang, sir, ang bubuli. Masakit talaga, sir. Kaya sa atin to, bakit nagkaganito? Diba? Reklamo ng mga mangingisdang Pinoy. Matagal na silang ginigipit at hindi pinapalapit ng China Coast Guard sa Panatag Shoal.
na kilalang mayaman na pangisdaan. Masakit sa amin dahil siyempre bawal na kami mangisda dito eh. Di lugar namin to eh, lugar natin to. Dapat tayo nagpapaalis sa kanila. Dapat talaga tayo nagpapaalis sa kanila. Ano gagawin natin? Well, kulang na kulang yung mga barko natin, di ba? Pagkatapos ng resupply mission, sinubukan pa ng BFAR na makapagsagawa ng maritime patrol para makalapit sa Panatag Shoal. Kaya kahit patakip silim hanggang dumilim, tuloy-tuloy pa rin ang pagbudot at pagbantay ng China Coast Guard sa mga barko ng BFAR. Mag-aalas 7 na ng umaga, March 25, at ito wala pa ring tigil itong China Coast Guard Vessel 5303 sa pagdikit dito sa BRP Dato Tindi, no? Kakagigil, tigas ng mukha, no? Balinsusa na aming sinasakyan. Sa kabila ng harassment na naman ng China, ang mga mangingisdang Pilipino ay naprotektahan because of the deployment of the Philippine Coast Guard and BFAR vessels. Yeah. Nakatanggap sila ng fuel subsidy. So, Totoo naman. Tagumpay naman yung mission, mga tol. Wala naman tayong question doon at wala tayong komento. Tagumpay yung mission. Nakakainis lang talaga panoorin etong ginagawa ng China Coast Guard sa loob mismo ng ating bakuran, di ba? this is a successful mission. dahil Good job sa ating PCG. hindi nakalusot sa pagbabantay ng China, hindi na nagpumilit ang BFAR na makadikit sa Panatag Shoal. Pero babalik at babalik pa rin daw sila para ipakitang hindi sinusuko ng Pilipinas ang Panatag Shoal sa China. Ganun talaga dapat. Wala, makulitan sila sa atin, di ba? Nakukulitan din tayo sa kanila eh. Atin naman yan eh. Di ba? Kahit naman sa nating daling korte yan, atin yan eh. Ang ginawa kasi nila mga tol, 9-dash line, ginawa nilang 10-dash line. Yung kasinungalingan na yon, kathang isip nila at malaking kasinungalingan, pinaniwalaan na nila sa loob ng mahabang panahon. Di ba? Ay naku po. Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo rito sa balitang nating napanood? Pwede kayong magbigay ng komento, pwede kayong magbigay ng reaction sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.